Korea. Sorry. Kaya ngayon ay meron tayong bagong tagapag-guide. Worship leader. Salamat sa Panginoon sa makabutihan ng buhay ni Pastor Jesser. Palakpakan natin ang Panginoon. Wagas na pasanay iyong tingin, kalakit na awitin. Akaupo na tayo. Hallelujah. Masarap umawit sa Panginoon, ano? Woo! Simpleng awit lang sa Panginoon, sapat-sapat na. Tawagin natin ang ating principal para tayo tulungang magsulat sa ating pisara. Nanay Pachit, pakisulat mo nga itong dalawang bagay lang naman. Konti lang papasulat ko sa'yo. Kasalanan, kabutihan. Yan ang topic natin ngayon. Yan ang dahilan bakit si Kristo ay dumating dito. Matapos na tanggapin natin si Kristo, merong dalawang bagay na nangyari. Pero bago yan, balikan muna natin yung nakaraan natin, kasi nandito tayo sa aklat ng Romans. May naunawaan ba kayo sa ating mga pinag-uusapan dito every Monday? Okay. Balikan lang natin konti. Doon sa nakaraan natin tungkol kay Abraham. Ang halimbawa ni Abraham. Ano yung napag-aralan natin nung nakaraang linggo? Sinabi doon sa ating pinag-aralan na si Abraham ay naging ama ng mga sumasampalataya sa Diyos. Bakit? Sapagkat si Abraham ay mayroong pinanampalatayanan na sinabi ni Kristo sa Juan 8:56-58. Yan yung pinakamaganda na nangyari. Bakit pala si Abraham ay naging ama ng mga sumasampalataya sa Diyos? Kaya pababasahin natin si Pastor Jesser. Pastor Jerwin. Pastor Jerwin, pakibasa mo yung Juan 8:56-58. Ay, si ano pala? Ito na lang. Ayan. Juan. Tagalog, Pastor. 56. Para meron tayo. Juan 8:56-58. Sabi po dito, natuwa ang iyong amang si Abraham. Wait. Dito sa aklat ng Juan, kaya sabi ko sa inyo, itong Bible natin na binabasa, wala itong magkasalungat. Ipinapaliwanag ng kabilang book, aklat, yung ibang aklat, binibigyan niya ng detalye. Yung hindi natin makita doon sa isang aklat, pinapakita doon sa isang aklat. Kaya sinabi, ang salita ng Diyos, ito'y dinudulang. Ibig sabihin, ito'y hinuhukay. Ang ginto ay hinuhukay. Okay, Pastor Jesser, tingnan natin, napakaganda. Sa Juan 8:56-58, natuwa ang iyong amang si Abraham nang malaman niyang makita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. 57, dahil dito ay sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang. Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? 58, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ay ako na. Amen. Hallelujah. So dito sa verse na ito, itinuro mismo ni Kristo kung bakit si Abraham, tayong mga sumampalataya sa Diyos, tayo'y naging mga kalahi ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya na ginawa din ni Abraham. Pareho tayong nanampalataya. At yan ay nireveal ng Panginoon kay Abraham. Bago pa man naging tao si Abraham, no? Ang Diyos ay nagpahayag na sa kanya, sa kanyang pagparito, sa kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan. Kasi kung hindi bumaba si Kristo, kung hindi tayo sumampalataya sa Diyos na lumikha sa lahat ng bagay, malamang, baka puro kawalang-yaan pa rin ang ginagawa ko hanggang sa mga oras na to. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, ako'y nakarinig ng magandang balita tungkol kay Kristo. At ako'y sumampalataya rin katulad ni Abraham. Kaya't ako'y
pinagpala rin ng lahat ng pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham na sumampalataya sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Amen. No, di ba sabi daw ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. Amen? Okay, tatalo na tayo. Punta tayo na sa kay Abraham. Ang bunga ng pagtanggap sa Diyos. Okay, si Adan, lampasan na natin yun. Dito na tayo ngayon sa 6. Tumalo na tayo kasi baka hindi tayo makatapos dyan. Abusin tayo ng mahabang panahon. Roma 6. Yan, ang topic natin. Kasalanan at saka kabutihan. Siyempre, bago natin ituloy itong pagbasa natin, kasi halos mahigit sa 10 beses dadaanan natin yung salitang kasalanan. Kaya dapat malaman muna natin, ano ba ang kasalanan? Okay? Sino gusto sumagot? Ano ang kasalanan? May gusto ba sumagot? Walang maling sagot, walang mali. Sige, ano yan? Sabi niyo po sa Genesis, ang kasalanan. Ayun! Tumbok na naman! Laging nag-aabang. Lalapain ka nito. Katulad ng isang mabangis na hayop. Okay. O yan. Yan ang definisyon. Kasi pagka tayo ay kumuha ng definisyon sa dictionary, minsan hindi yun ang hindi iba yung kahulugan. So, ang kasalanan, para pinakamabilis nating maunawaan, ang definition ng Bible sa kasalanan, ito'y katulad ng isang mabangis na hayop, lalapain ka niyan. Ibig sabihin, pag gumawa ka niyan, ikaw ang masasaktan. Or hindi lang masasaktan, lalapain, papatayin. Sinabing lalapain, sasaktan, papatayin. Kasalanan. Diba ang diablo, bakit napunta rito? John 10:10, na parito ang diablo, sabi ng Panginoon, upang ang mga tao ay saktan, dayain at patayin. So, kung wala si Kristo, lahat tayo biktima dyan. At tayong lahat ay kinakatay ng diablo. Kaya naawa ang Diyos sa atin. Marami sa atin, bungi-bungi na, halos hindi na tayo makawala sa sobrang dusa ng kasalanan, kahirapan, sakit. Napakaraming dulot ng kasalanan na yan. No? Lagi ko nga sinasabi, simpleng kasalanan lang, sigarilyo lang, isang kasalanan lang. No? Bakit sinabi masama yung sigarilyo? Lalapain, nanakawan, 10 pesos per stick. Walang kasalanan na hindi ka magdudusa. Ikaw ang magdudusa. Habang ginagawa mo yung kasalanan na yan, yung laman mo, sarap na sarap yan, tsalak na tsalak. Pero after mo magawa yan, ang dusa niyan, kuminsan, ilang taon na nagdudusa ka pa. Dahil sa mga kasalanan. Depende sa anong uri ng kasalanan ng iyong ginawa. Magnakaw ka, pwedeng mamaya nasa kulungan ka. Pwede rin nasa ospital ka. Paglasing ka, ubos pera mo, uwi mo ng bahay. Okay. Ano naman yung kabutihan? Sino gusto sumagot? Pag ba ako, namigay ba ako ng regalo? Kabutihan kaya yun? Palagay niya, pwede. Pero pwedeng hindi. Halimbawa, election ngayon, namigmund ako sa inyo ng tigta 3,000. Doon sa mahihina ang kukote, pwedeng sabihin, napakabait niya si Carola, nakalaki mo yung bigay ng 3,000. At sarap ng pagkain namin mamayang gabi. Mag-iinom pa kami, tropa. Kung bibili ko ng damit, kung maiksi ang kukote mo, pwede mong sabihin, naku, mabuti, kabutihan to. Pero pag ikaw ay tinuruan ng Diyos, hindi mo makikita yung kabutihan. Bakit? Binibili yung iyong dangal. Yung iyong kalayaan, para ikaw ay bumoto, binibili niya. So, masama ba yung bumili ng boto? Hindi. Masama, di ba? Buti nakakaalam masama, di ba? So, kung isang bagay hindi mo na iintindihan, maaari kang madaya ng diablo. Ang diablo kasi mandaraya yan eh. Hindi yan gagawa ng isang bagay na, pag ang diablo gumawa, kung minsan may tinatawag yan yung half-truth. Yan, ang eksperto dyan ng diablo, yung paano niya ito-twist yung truth. No? Mandaraya siya.
Kala natin mabuti, pero yung palang ginagawa niya sa kaibuturan ay kasamaan. Mamimili siya ng boto, kung ako ay kunwari ako sino ba ako? Wala nang pangalan. Baka makasagasa pa. Gusto ko yung manatili sa pwesto, no? Para ako'y magkapera ng malaki sa pera ng gobyerno. Ang gagawin ko, lahat ng uri ng pagtutwist sa totoo. Kung si Pastor EJ kalaban ko, sisiraan ko yan. No? Ako naman, puro pabuti naman ako. Tapos, bigay regalo, Hindi nyo alam, niloloko kayo ng kasamaan. Ay, kasalanan, kabutihan. Kasalanan, kasamaan. Yan. Kasamaan. Nanay Pachi, kasalanan, kasamaan. Kasamaan. Yan. Isang salita lang yan. Kasalanan, kasamaan. Nakakasama. Ibig sabihin, kasalanan, kasamaan, yan ay nakakasama. Pag sinabi mong nakakasama, hindi yan nakakabuti. Ito naman kabutihan, ang dulot naman niyan ay kasamaan, kaya kasalanan, kasamaan, kabutihan. Ito'y nakakabuti. Pag sinabi mo naman kabutihan, makakabuti sa iyo. So, ibig sabihin ng makakabuti, kung ikaw bumili ng sigarilyo, nagkasakit ka, yun namang nakawala ka sa kasalanan, ibig sabihin nakabuti, nagkaroon ka naman ngayon ng pera extra pambili ng regalo sa asawa mo. Pambili ng pagkain. Nakabuti. So, yan ang kabaliktaran ng salitang kasamaan, kabutihan. Yan, magkabaliktad. No? Kaya kumisa pag tumingin tayo sa dictionary, nilalagay doon yung salitang kabaliktaran para mas maunawaan. Okay, punta na tayo ngayon. Sa Roma 6, makikita natin dito yung paulit-ulit na salita na yan. Kasalanan, kasamaan, kabutihan. Yan, Roma 6, verse 1. Bago nga pala tayo tumuloy, ang Roma, kaya lagi kong sinasabi, pag ikaw ay nagbasa ng Bible, kailangan alam mo saan yung mga lugar na yan. Roma, doon yan sa Europe. Sumunod rin yan, kung titingnan natin yung Corinthian, Galatian, Ephesian, yan ay nandoon yung mga lugar na yan sa Europa. Pag wala yan doon sa ano bang mga lugar to? Alos magkakatabi na yan, sa Greece, sa Spain, no? Yung Roma, nasa Italy yan nasa loob ng Italy. Yun namang iba dyan, pagbasahin mo yan sa Old Testament, New Testament, yung iba nasa batong bansa na to, hindi ko makalimutan. Pagkakadikit lang yan doon sa Europe. Yung bansang Europa, yan ang pinakauna sa mga bansa na nagsiulad. Okay, ano ngayon ang sasabihin natin? Roma 6 verse 1. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala? Yan, para naintindihan natin. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Yan, Nanay Pachi, pakisulat mo nga rito, kagandahang loob ng Diyos. No? Kasi doon sa panahon ni Abraham, sinabi doon na tayo ay ginawang matuwid. Kasi tuloy-tuloy tayo hindi natin pwede kasing makuha ng panghaba. Ginawa tayong matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya, katulad ni Abraham, na itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa pananampalataya kay Kristo. Sino sumampalataya na kay Kristo? Okay. Kung ikaw ay sumampalataya na kay Kristo, ikaw ay inalpasanan ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan. Pagkaalipin, no? Sa kapangyarihan ng kasalanan, katulad ng pinapatotoo ni Pastor Jerwin, ni Pastor Jesser, baliktad na naman yata pangalan. Kung ikaw ay sumampalataya na, dati, ang ating buhay ay nandoon sa pagkaalipin ng kasalanan. Pinapahirapan tayo ng kasalanan. Nakala lang natin, tsalap-tsalap. Tsalap-tsalap. No? Lahat ng kasalanan na gagawin mo,
yan ay ginagawa ng isang bahagi, ng isang elemento, ng isang pagkatao. Ano yon? Katawang laman. Walang kasalanan na hindi gagawin ng isang tao na hindi yung laman na yan ang gumagawa. Pero yung laman na yan, merong nagpapakilos diyan. Yung pag-iisip. Kahit ikaw ay tulog. Walang gagawin niyang katawan na yan kung hindi dadaan sa iyong pag-iisip. Diba? Pag gabi, kahit gabi, minsan, babangon ka, CCR ka, diba? Iihi. Kasi nagka-auto, ano yan dyan sa isip. Ang isip ay bahagi ng kaluluwa. Yan ang nagpapagalaw sa katawan. Walang gagawin ng katawan na yan na hindi mo nadadaan sa iyong kaluluwa. Kaya walang kasalanan na nagagawa ang isang tao na hindi dumadaan sa kaluluwa. Yan ang sumasala. Nung wala si Kristo, walang sumasala dyan. Talap-talap, automatic ang talap-talap sa kasalanan yan. Mag-inuman, magsigarilyo, lahat ng uri ng kasalanan. Magnakaw, hindi nababader yung iyong budhi. Tinatawag natin budhi. No? Hindi siya nasasaktan. Kasi, nung wala si Kristo, nung wala tayong pananampalataya, tayo'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. At ang kasalanan na yan ay nakakasama sa ating lahat. Kasamaan. Ang dulot niya ay sakit, kahirapan, sakit ng kalooban, at marami pang iba na ayaw nyo na mangyari sa buhay nyo. Kaya nga sabi ko, salamat sa Panginoon. Every time na ako'y pupunta sa isang lugar, ang nakikita ko kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Ang pumapasok sa aking pag-iisip, sabi ko, Panginoon, kung hindi ako nakasumampalataya sa iyo, baka ako'y patuloy pang pinahihirapan ng kasalanan. Hindi, baka, sigurado. Patuloy akong nagdurusa. Kaya nga every Monday, nagbabahaginan tayo ng ating mga karanasan kay Kristo. Para ma-encourage natin ang bawat isa. Right. Alam naman natin na hindi lahat tayo ay sumampalataya kay Kristo. Pero kung ikaw man ay hindi pa sumasampalataya kay Kristo, darating din ang iyong oras. At ikaw ay makakalaya rin, katulad ng mga tao na naririto, na pinalaya ni Kristo sa kasalanan. Ang isa sa pinakaunang pinalaya ni Kristo sa kasalanan, si Abraham. Bakit? Dahil lamang sa kanyang pananampalataya. At katulad rin ni Abraham, tayong mga sumampalataya rin kay Kristo'y pinalaya rin. Tayo'y binigyan ng kapangyarihan. No, naalala nyo doon sa Acts chapter 10 ba yun? O 6? Nagsasalita pa si Pedro, nangangaral, nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig. Anong verse kaya yung pastor ng Acts 10 ba yun? Acts chapter 6. Pakibasa mga rad. Nagsasalita pa si Pedro. Kung meron nga internet, i-type mo yung sinasabi ko. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig. Ang ganda ng meron tayong internet, nakaka-search tayo ng mga verse na hindi natin malaman kung saang verse. Pastor, yes sir. Gawa 10:44 to 48. Yan po. Gawa chapter 10 verse 44 hanggang 48. Habang nagsasalita pa si Pedro, napuspos ng banal na espiritu ang lahat ng nakikinig. Hoy, pastor. Habang nagsasalita pa si Pedro, siyempre, anong sinasalita niya? Kung babalikan mo yan doon sa mas malalim pa, si Pedro nangangaral tungkol kay Kristo. At habang siya nagsasalita, nangangaral, yung mga nakikinig, tuloy mo, pastor. Ang mga mananampalatayang Hudyo na sumama kay Pedro mula sa Jopa ay namangha dahil sa ipinagkaloob din ng Diyos ang banal na espiritu sa mga hindi Hudyo. Amen. Yung mga kasamahan ni Pedro na mga Hudyo, kasi sila tumanggap na ng Espiritu Santo ito sa Day of Pentecost. Namangha sila. Kasi itong mga hintil na ito na hindi na inaakala na tatanggap din ng Espiritu Santo,
nakita nila kahit walang nagpapatong ng kamay o wala man sino mang tao na lumapit sa kanila, nakatulad ng napapanood natin ngayon sa mga TV na mga ganyan, iniipang pa yung mic, tumanggap ng Espiritu Santo. Ang mga hentil na nakarinig ng mabuting balita. Bakit? Kasi ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ng pakikinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Kaya nung si Abraham ay sumampalataya doon sa gagawain pa lang ng Diyos, hindi pa nagagawa eh. Na Pastor Cesar, hindi pa nagagawa yung sinabi ng Panginoon. No? Nakita ni Abraham. Kaya sabi ko, kahit pala nung wala pa si Kristo, hindi pa dumarating, marami na ligtas. Kasi pag sumampalataya ka lang eh. Sumampalataya ka lang doon sa gagawin or ginawa na ni Kristo, ay lalo na tayo, ginawa na, nangyari na. Ano ibig sabihin ng pananampalataya? Maniniwala ka lang. Amen. Doon sa mabuting balita na ginawa ni Kristo. Right. Anong ginawa ni Kristo? Ay bumaba dito sa lupa. Tinubos ang ating mga kasalanan, ipinako sa krus, namatay. 3 araw, muling nabuhay, umakyat sa langit. Binayaran ng ating mga kasalanan. Pinalaya ang mga inaalipin ng kasalanan at isang araw siya ay muling babalik. Iniintayin natin yan. Ang tawag sa iyo, mananampalataya, kapag yan naniniwala ka doon. Yun ang pinakabuod ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Okay? So, tayo ngayon, mananampalataya, tayo iligtas. Paano tayo naligtas? Pananampalataya lang. No, napakahalaga yung pananampalataya. We are saved by grace through faith. Naligtas tayo, walang bayad. Kaya nga sabi ng Diyos kay Abraham kung si Abraham ay may ginawa, hindi dapat kagandahang loob, hindi dapat grace, dapat bayad. Pero si Abraham sumampalataya lang, katulad natin, sumampalataya lang tayo, hindi nagbayad si Nanay Pachi. Walang ginawa si Nanay Pachi para siya maligtas. Right. After si Nanay Pachi ay naligtas, eto ngayon ang gagawin ni Nanay Pachi, kabutihan. Dating alipin ng kasalanan, ayan, babasahin na natin, paulit-ulit yan dito sa Romans chapter 6. Ano ngayon ang sasabihin natin, patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Abay, hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sino sa inyo rito yung nabautismohan na? Okay. Tinutukoy ko yung bautismo, yung nagsisi sa kasalanan ha? Kasi ang preaching ni Kristo pagsisihan ninyo yung mga kasalanan. Walang mapapatawad pag hindi nagsisi. At ang ibig sabihin ng pagsisisi, kung si Nanay Pachi ay isang prostitute, Nanay Pachi, example ito lang. Ayaw. Ito ang ibig sabihin ng pagsisisi Hindi ganito yung pagsisisi. Darling, hindi ko na ulitin. Patawarin mo ako. Hindi ko na ulitin. Kasi nahuli ng asawa niya, meron palang babae. Hindi ganun ang pagsisisi. Ang pagsisisi, ganito. Kunyari, si Nanay Pachi, prostitute, Kunyari lang. Ay, nung bata, napakaganda niyan. Kunyari, si Nanay Pachi, nakipagtalik kung kanino, ano? The moment na marinig ni Nanay Pachi ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sabi ni Kristo, repent! Lahat ng preacher dyan sa Bible, yan ang pinipreach niya, basic. Repent! John the Baptist, repent! Si Kristo, ganun din, repent! Ano ngayon ang gagawin ni Nanay Pachi? Nanay Pachi, narinig niya, magsisihan ng mga kasalanan. Ano yan ang preaching? Kasalanan! Yan ang preaching ng Panginoon. Teka lang, Nanay Pachi. Kung si Nanay Pachi ay hindi lang prostitute, marami pang iba. Maaaring nagnanakaw pa yan, nag-swindle pa yan ng paano-ano. Sabihin niya sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako. Hindi ko na muling gagawain. Ang ibig sabihin ng pagsisisi, pagtalikod. Kunwari, ako si kasalanan, ako yung prostitute, sabi ni Nanay Pachi, Panginoon, patawad, hindi ko na muling gagawin. Tatalikod yan sa kasalanan ni Nanay Pachi. Pagbabago ng pag-iisip, desisyon. Desisyon yun. Okay na, Nanay Pachi, salamat. Para lang maunawaan natin kung ano yung ibig sabihin ng pagsisisi. Walang kapatawaran kung walang pagsisisi. Maaaring sa tao, kunwari si Pastor Jerwin,
daming ginagawang kapaglalan kay Pastor EJ. Si brother, ganun din. Ito, napakarami. Sabi ni Pastor EJ, pinatawad ko na kayong lahat. Pero pag nakikita ni Pastor EJ, tatago kasi. Uutangan, nanakawan, lahat ng kabalbalang gagawin sa kanya. Ako'y naniniwala na ang isang tao, habang yan na hindi humingi ng kanyang kapatawaran sa kanyang ginagawang kasalanan, hindi yan mapapatawad. Pwedeng kalimutan, pero iba yung salitang kalimutan, iba yung salitang pinatawad. Amen. Pwedeng kalimutan. Ewan ko lang kung may verse pa sa Bible, Pastor EJ, na yung isang kasalanan pinatawad kahit hindi humingi ng tawad. Pag tungkol sa kaligtasan, wala, hindi ka pwedeng hindi hingi ng tawad. Pero pagdating sa isang tao, kung ano man nagawa sa iyong kasalanan, siguro baka pwedeng mapatawad, depende sa ginawa. Pero kung malalim yung ginawang kasalanan, baka hindi mo rin mapatawad. Halimbawa yung asawa mo yung minulesta o yung anak mo yung minulesta, baka hindi mo rin kayang patawarin ng tao. Pero ang Diyos walang hindi kayang patawarin. Kahit ikaw ay pumatay pa ng tao, ng rape ka, kahit anong kasalanan na ginawa mo, walang hindi kayang patawarin ng Diyos. Basta ikaw ay magsisisi. Binubura. At ang Diyos, pagka ikaw ay pinatawad, ang kasalanan, binura. Hindi inilista, itatago pag nagalit sa iyo, katulad ng mga asawa natin, pag nag-away tayo, minsan pati yung kasalanan ng panahon ng hapon, nahuhukay natin. Ang Diyos, pag yan ay nagpatawad, binubura, hindi na muli pang inaalala. Lahat sinusumampalataya kay Kristo. Diba, alala nyo na tayo humingi ng tawad kay Kristo, tinanggap natin si Kristo. Kung yun ay naintindihan mo yung ginawa mo, at ngayon ikaw is sumailalim pa sa bautismo sa tubig. No? Ano sabi dito? Hindi tayo patay. Ulit. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala? Hindi. Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Okay. Hindi tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba natin alam na tayong lahat na nabautismoan kay Kristo Jesus ay nabautismoan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. At kung paanong binuhay muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, at kung binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Okay, number 1, nung tayo ay nagpabautismo, nung lang nakaraang ilang linggo lang, yun ay simbolo ng pagkamatay ni Kristo. At nung ikaw ay nagpabautismo, kasama kang namatay ni Kristo. Kasama na yung katauhan mo na makasalanan, na pinatawad. At nung tayo'y iniahon sa tubig, yun ay sumisimbolo na ikaw naman ngayon meron ng bagong buhay kasama si Kristo. Amen. Kaya tayo ngayon, ano ngayon meron tayo? Si Kristo. Bagong buhay. Kung ikaw ay dating magnanakaw, wala na yung luma mo pagkatao inilibing ng kasama ni Kristo nung ikaw ay bumailalim sa simbolo ng bautismo. Ang kasalanan mo'y inilibing, namatay, kasama ni Kristo. Kaya ang tanong ni Apostol Pablo, ano ngayon? Patuloy pa ba tayo magkakasala? Sabi ni Apostol Pablo, ano ngayon sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala? Nang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Bakit? Kasi yung kaligtasan natin ay kagandahang loob lang. Ibig sabihin, hindi tayo nagtrabaho, no? Ano ba yung kagandahang loob? Grace. Biyaya. Ang kaligtasan natin ay hindi natin pinagpakuran. Dahil lang yon sa pananampalataya sa ginawa ni Jesus para sa kaligtasan natin lahat. May natututunan tayo? Okay. Meron pa tayo oras, Rod? Opo. Tutuloy natin. Tuloy-tuloy lang. 4 po. 4. Pakibasa mo nga, Rod. Sa makatuwid,
tayo'y namatay na at inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Hallelujah. Tuloy mo pa, Rod. 5. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi tayo maaalipin ng kasalanan. Alam natin, naniniwala tayo na tayo'y namatay na nakasama ni Kristo. Yung ating lumang pagkatao na makasalanan ay kasama ng napako sa krus ni Kristo. Amen. Kaya kung minsan, bago tayo dumating dito, basahin nyo yung sinundan nito, yung 3, 4, 5, 6, basahin nyo, napakaganda. Right. Sabi ni Apostol Pablo Ron, bakit kung ano yung gusto ko ikang gawin, di ko ika magawa? Ang nagagawa ko ika ay kung ano yung di ko gusto. Noong maranasan ni Pablo yung tungkol sa pananampalataya kay Kristo, doon lamang siya nagkaroon ng realization na yung kasamaan na dati niyang hindi niya maiwasan, bagkus ay wala siyang kapangyarihan kundi gagawin. Nung siya'y sumampalataya kay Kristo, siya'y nakalaya rin. Sapagkat nalaman niya na siya pala'y napako na rin nakasama ni Kristo yung luma niyang pagkatao. Kaya siya'y, nung napako si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, kasama yung kanyang lumang makasalanang pagkatao. At nalibing na rin nung tayo'y sumailalim sa bautismo. Simbolo ng pagsama natin sa kamatayan ni Kristo. Kaya yung bautismo, napakahirap yang gawin. Napakahirap gawin yan ng isang tao na hindi sumasampalataya kay Kristo. Pwede kang bula-bulahin lang ng mga politiko, pero pag magbabautismo, hindi ang bautismo. Bakit? Ang bautismo, yan ay personal na gagawain mo. Ibig sabihin, hindi mo na muling gagawain, tatalikuran mo na yung kasalanan na dati mong ginagawa. Magbabago. Maraming tao ayaw magbago. Kung ano yung ginagawa nila, pagnanakaw, yung pa rin ang gusto nila kasi alipin sila nga ng kasalanan at hindi sila tunay na sumampalataya kay Kristo. Kaya mayroong tanungan tubang tao ika na to, ligtas to o hindi? Hindi natin alam. Ang nakakaalam lang yung may katawan. At para malaman nyo na ikaw ay talagang ligtas na nga at ikaw ay binago na ni Kristo, kapag gagawin mo yung dati mong ginagawang kabalbalan, papunta ka pa lang doon sa gagawin mo, hindi mo pa ginagawa, gagawin mo pa lang. Dadaan yan sa iyong kaluluwa na binabago ni Kristo, na binago ni Kristo, dadaan yan sa kaluluwa mo, sasalain niya. Maririnig mo yung salita ni Jesus na buhay na tinanggap mo. Amen. Papunta ka pa lang, kasalita na. Pag humagbang ka ng isa, papunta doon sa kasalanan, nasasaktan yan, nahahapis. Pag hindi mo nararamdaman yan, ibig sabihin, hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo kasi hindi pa nagre-react yung espiritong katawan. Hindi ka pa totoong namatay. Hindi ka pa totoong namatay. Sapagkat kapag tinanggap mo si Kristo, ang espiritu ni Kristo at espiritu mo, magiging isa, makikipag-isa siya sa Kanya. Yun ang tutulong sa iyong katawang pisikal, sa iyong kaluluwa, para yung katawan mong pisikal na yan, mapigilan sa paggawa ng kasamaan. Kaya sabi rito, hindi ka na mamumuhay pa sa kasalanan. Pwedeng makagawa ka pa rin. Pwede pa rin. Hindi ko sinabi magiging anghel ka. Pwede ka pa rin. Kasi ang free will nandiyan pa rin. Pwede ko pa rin gawin. Halimbawa, ako'y ng babae, ha? Halimbawa, may asawa ako, ng babae ako, o kaya ng lalaki ako. Pwede kong gawin. Kahit ako'y sumampalataya na, pwede kong gawin. Pero, yung sakit ng kalooban, yung hapdi na mararamdaman mo, yung consequence nung ginawa mo, kakaiba na yan doon sa
Hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo at nung ikaw ay sumampalataya na kay Kristo. Hindi mo na kayang tagalan yung consequence ng kasalanan. Kasi ang Espiritu Santo, nagkukumbik yan eh. Right. Yung parang laging dinuduloy rin sa'yo, ayan. Nagkukumbik yan sa kasalanan. Right. Ang Espiritu Santo, pag yan ay tinanggap mo, hindi ka niya papayagan na ikaw ay mamuhay pa sa kasalanan. Amen. Hindi ko sinabing hindi ka na makakagawa ng kasalanan kasi sinabi ni Kristo habang nandito ka sa mundong ito, tayo'y prone sa kasalanan. Pero hindi niya sinabi gumawa tayo ng kasalanan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ano ngayon ang gagawin natin? Mananatili ba tayo sa kasalanan? Hindi na. Bakit? Namatay na tayo. Pinago na tayo sa krus kasama ni Kristo. Minsan lang, nagmumulto pa yung dati. Kung minsan lang, sabi ni Nanay Pachi, nagmumulto pa yung ginagawa nating kasalanan. No, nung araw, ang dami kong multo. No, marami sa atin, maraming multo, maraming lugar na hindi mapuntahan, maraming mga tao na hindi natin matitigan kasi marami tayong multong ginawa. Nahihiya tayo. Tatakot pa nga minsan tayo, baka tayo biglang sampalin kasi marami tayong inutangan, sinubak, marami tayong ninakaw, no? Marami tayong pininsalang tao. At yan ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Dati ako'y namiminsala ng maraming tao. Without me knowing na kung gaano yung damage na ginagawa ko sa mga tao. Pero ako'y nagsisi nung ako'y nakarinig ng mabuting balita. Amen. Tumalikod ako sa kasalanan. Ibig sabihin ng tumalikod, ayaw ko nang gawin. No? Ayaw ko nang gawin. Pupunta pa lang ako sa kasalanan. Itong negosyo, nako. Dami kong nakasalangat dyan. Dito tayo, ang laki ng kita natin. Doble! Paano? Pag di-deliver mo, maglalagay ka dyan. Takbo, inyo na lang. Ayaw na. Dito na ako sa maliit. Okay na ako rito. Sa taon, 2 taon, makikita mo, bankrupt na mga negosyo. Hanggang dito ako sa biyaya ng Diyos, kaysa dyan sa biyaya ng demonyo. Kasi ang demonyo, nagbibigay yan. Kasi nagdadaya nga yan. Pag kumita ng malaki, naku, pare! Good time muna tayo. Nakita ko yung mga negosyo nila, puro laglagan eh. Ako na lang natira doon sa taas. Nakatingin sila lahat sa akin doon. Papabait ng Diyos sa'yo. Pay po nga kasapit mo. Bakit? Sapagkat ako'y niligtas ng Diyos sa kasalanan. Amen. Kasi si Kristo, nung siya pumunta rito, sabi ni John the Baptist, tingnan ninyo ang tupa ng Diyos, siya ang mag-aalis ng inyong mga kasalanan. Ang role ni Kristo sa isang tao, bukod sa kaligtasan ng kaluluwa, yung ating ginagawang kasamaan, kasalanan na nagpapahirap hindi lang sa iyo, pati sa mga taong ginawan mo ng kasamaan, doon tayo ililigtas ni Kristo. Amen. Bukod sa kaligtasan espiritual, pag namatay ka, inabot ka ng kamatayan, pupunta ka sa langit, makakapiling mo ang Diyos. Ililigtas ka rin niya doon sa mga kapighatian, sa kulungan, sa lahat ng dilubyo na ayaw mo sa mundong ito. Yun ang gagawin sa iyo ni Kristo. Kaya tayo every Monday, kahit ayaw kong magsalita sa inyo, kala nyo madali ito magsalita. Pupunta pa lang ako dito, ayaw ng lamang ko pumunta rito eh. Pero pag nagsalita si Kristo, pupunta tayo. Right. Magbabahagi tayo ng salita ng Diyos kasi meron diyang 1 o 2 o 3 tao na kumakain ng salita ng Diyos. At nagiging pagpapala sa marami. May naunawaan tayo? Amen. Rod, meron pa tayo oras? Kunti pa? 5 minutes. O, tuloy pa natin. Kasi itong Roma, sa sobrang sarap, ako, hindi mo matatapos ng 1 linggo. Sana ako, Rod? Sa 5. 7 po. Sapagkat kung kasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, katulad ng kanyang kamatayan, paano siya pinago sa krus? Tiyak na tayo makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay napako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Amen. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan ng paulit-ulit. Ano?
Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala na kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat. Sa lahat ng panahon. Dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. 11. Kaya dapat din ninyo ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay pa para sa Diyos. Sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. 7. Last na tayo. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag ninyong ipailalim sa pangyarihan ng kasalanan ang anumang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Woo! Hallelujah. Woo! Tayo. Ikaw